The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Thursday, Pastor Jeff! Brad Jeff. Pastor? Maganda naman ang kulay ng good morning. Ayan Jack na. Marquez, good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Yan. Yan, Ayan, good to see napakalinaw. that you're Yan. back home. Ayan. Yes! I'm back home. Magandang umaga. Tiyan, ganda lang kulay ng coat mo. Ha? O, Yan. diba? Purple. Kulay talong. Lakas baka BTS. Ay, of course. Alam mo naman tayo, meron tayo Korean. Marami na kasi ang mga Magkano, Korean Korean? dito sa Pilipinas. So, ayan tayo. Ang peg natin. Sige. Mamaya hubarin mo yan. Mamaya na. Wag ngayon. Maya-maya, andyan si Pastor. Magagalit yan. Strict si Pastor. Okay. Pagkatapos na ng segment ko. Yan. Anyway. Okay, Okay, ito Brad. na. Go Good ahead, Brad. news para sa The Daily Brad, Pastor. Yes, good news talaga dahil birthday ng kaibigan ko si Bong Bayon. Good morning and thank you for watching. Alam niyo po, pinag-uusapan natin yung certain level of power. That there's something innate po sa atin, natural sa atin. As a fallen creature po, noong time ni Eva Adan all the way now, parang there's longing to have power, to retain, to get it at all costs. So, kaya po, we've been talking about the power that God offers. Yung pong kapangyarihan na nakukuha natin sa pamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Alam niyo po, may mga tao who wants to join certain organization para ma-identify lang sila na meron akong power. Pero again, ito pong pinopromote natin ay identification, relationship with God Himself. Sabi po sa James chapter 4, verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Alam niyo po, ito po'y progression. Ito pong tatlong steps po na nangyari dito sa isang bersikulo na binasa natin. Ang una po, mag-submit daw po tayo sa Diyos. Ibig sabihin, yung ating buhay ay napapasailalim sa kapangyarihan or dominion nitong kingdom ng Diyos. And then, you have now the power to resist the devil. And then, mangyari, tatakbo siya sa'yo. Problema po kasi, yung mga pagsisisi natin sa buhay, karamihan po sa lahat ng ating mga pagsisisi, ay dahil hindi natin na-resist yung devil. Ibig sabihin po, meron talagang nagtetempt. Isa sa pangalan po ni Satan ay tempter. Siya po'y mahilig manukso. At pag tayo po'y tinutokso, hindi ka pa nagkakasala nun. When you're being tempted, hindi ka pa nun sinner. Pagka ikaw ay kumagat, then you become sinful. Pag ikaw ay tumalikod o ikaw ay malakas, yung si Satan tumalikod, then you won over temptation. Kaya nga po isa sa mga dasal dun sa Lord's Prayer, di ba? Lead us not into temptation. Kaya po, paano po lalabanan to? Tulad po ni Jesus, nung 40 days po siya sa wilderness, siya po ay 40 araw nag-fasting, nagdasal, nag-ayuno, close relationship sa Ama sa Langit. Siya po'y tinempt ni Satan. 3 beses po siyang tinempt, iba-ibang temptasyon, and yet napaglabanan niya po ito. Bakit? Kasi po ang anak dito po si Jesus ay nag-submit sa will ng Father. Siguro po yan din po yung panlaban natin sa mga taong sawang-sawa na. Kumbaga ginawa ka na lang doormat na tong si Taneng. Lahat na lang ng tentasyon sa babae, sa pera, sa kapangyarihan, kagat ka ng kagat, and then magsisisi ka na lang sa huli. Pag nahuli ka na ni Mrs., pagbao ka na sa utang, pagka ikaw ay matitimbog na't makukulong, alright, yung nahuli na maril, kung totoo man yon at mapatunayan, yung temptation para mamaril, hindi niya napanlabanan. Again po, submit yourselves then to God, sabi sa James 4:7, resist the devil, and you will find victory because the devil will flee from you. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa kapangyarihan na bigay mo kapag kami ay nasa iyong poder, na we can resist the devil. Kaya namin panlabanan ang tawag ng temptasyon, whether yan ay financial, physical temptation, emotional, or relational na mga mali na dapat namin talikuran na relasyon. Lord, salamat po dahil ang relasyon sa iyo ang magdudulot ng kapangyarihan upang labanan namin ang mga tentasyon ito at mapagtagumpayan ito. Salamat, Lord, sa mga taong lumalaban ngayon at nagiging faithful sa kanilang mga asawa, faithful sa kanilang trabaho at negosyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, salamat mo muli sa magandang balitang hatid ni Brad Jeff Eliscopides. And Lord, salamat po sa kanya pong ligtas na pag-uwi sa kanilang tahanan.
Mahal na Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang po paghahatid ng magandang balita sa aming programa. Salamat po na marami. Panginoon, salamat po sa biyaya ng magandang balitang itong inihahatid sa aming lahat. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Okay, so Brad, babay, bukas ay Biyernes na. Pwes na. Salamat na marami. Thank you! Yung salamat. Isang araw na lang. One more day till the weekend. Sana maging maganda ang weather. Though, ang sabi ng Pag-asa, dala pa rin po kayo ng payong dahil sa hapon nga at sa gabi, ang pag-ulan, wala nang tigil po yan. Kasi kahapon, Pastor, simula ng officially ng rainy season dito po sa Pilipinas. Yes, binahanga ako sa C5 pa uwi. Ha? Oo. Malakas. Kagabi to? Anong oras ka umuwi, Brad? Ito ba yung saktong mga- thunderstorm? Yes, mga between 4 to 4:30. Yung paglabas mong SLEX, Brad Ted, pagbaba mo ng C5, sabi ko, bakit traffic? Nung Tukod pala, na. yung malaking portion. Hindi siya tukod, Brad Ted. May malaking portion na malalim. So, isang lane lang ang dinadaanan ng mga maliliit na sasakyan. O kasi Ayun. kasi sa kabilang side. Bahana. Paglabas mong SLEX. Anong paglabas oras mo ng yan, C5, Pastor? Kasi may area dyan. 4:30. Ito na yung bunga noong malakas na downpour noong katanghalian. Well, anyway, yan ay fact, no? At sitwasyon na ating haharapin sa panahong ito. Kaya muli, siguro si Brad Jeff, ikaw ba nagmamaneho kahapon? Yes, Brad Ted. Okay, kami sige. lang. So ikaw Wala. nagmamaneho, sigurado ako, ikaw nagdarasal ng patience. Nung panahon na iyon, kasi binigyan ka ng Test of pagkakataon patience. to test your patience. Amen. Naipamuhay ko. Asensya. Sige. So salamat na marami, Brad, and hopefully makapagkapit tayo para maikwento ko sa iyo yung sinasabi ko sa iyo kahapon na mga Yes. exercise para doon sa mga team building. Oo. Brad Ted, lagi lang ako available pagka kayo nila Chacha ay magbubuffet ulit. Okay. Sabihan mo lang ako. Depende yan kapag si Chacha, alam mo na, sharing the blessing. Ay, naku, maliit na Ay, bagay oo yan. naman. Dadali Okay. natin Maliit siya na ng bagay. penglay. Sige. Bariyang barya yan. Salamat na Alright. marami, Brad. Thank you. Maraming salamat, Brad Ted at Cha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.